Hi, my name is Jet, and in this video, it's all about what I do as a business consultant. So sa last video, napag-usapan natin ano nga ba yung business consultant. Pinag-usapan din natin doon yung menu optimization at gaano ito ka-importante bago mag-proceed sa marketing. Kung hindi mo pa napapanood yon, check the comment section for the link. So today, samahan nyo naman akong mag-costing, inventory, and setup ng POS. Nagugulat si client nung nakita niya yung profit niya dun sa nilalabas naming product. Kasi sobrang mura nito. So alam niya kung gaano kasarap to. Kaya nagulat talaga siya. Yung price. Hindi sila Since sa 8 inches yan na. Ano 12 na to Huwag na yan. Yes. Puta. So review natin yung pricing 179. Oo. Gagi. Yun yung importante sa menu optimization. So, in this specific scenario, nagulat siya dun sa pizza na nilalabas namin. Kasi, business owner din ako. Gusto ko nakakatipid lagi. And ako mismo, tinitikman ko yung mga products. Isa sa mga business ko, parehas kami, pinakilala ko sa kanya yung cheese na ginagamit namin, which is sobrang mura, pero sobrang sarap. Kaya kapag ginamit niya to, talagang mapapababa niya yung price ng pizza niya. Kailangan kasi, as much as possible, iniisip natin lagi, kapag nakita ni customer yung ads natin, una, gugulatin natin siya. Wow, ang mura naman ito. Wow naman! Wow! Wow! Huwag natin na puro mura lang tayo. Iniisip din natin na masarap dapat. Oo, maganda yung marketing natin, tapos mura tayo, so madaming bibili sa una. Pero, later on, mapapansin mo, humihina na yung sales. Kasi, hindi sila bumabalik. Kasi, hindi nga masarap. So, dapat, wag nyong i-sacrifice yung quality pa din. Napakalaking bagay na yung business consultant nyo is nagne-negosyo din. And, pumupunta siya mismo sa store nyo, tinitignan niya yung products, tinitignan yung mga services, kung paano ito improve. And then, pumapasok naman dyan yung importance ng costing. Kung hindi ka nagko-costing, manghula ka ng price mo. So, hindi mo alam na mura na pala yung cost mo. So, dito, kung hindi kami nag-costing ni client, pinakita sa kanya ng harapan na meron na siyang malaking profit, baka tinaasan pa niya yung price. Which is, hindi na ganun ka-effective yung menu. Minsan naman, sobrang mura na pala ng binibenta mo, hindi mo pa alam. Lugi ka na pala. Kaya, yun yung sinasabi ko na kailangan, itong mga bagay na itong ginagawa natin, gawin nyo muna bago kayo mag-proceed sa marketing. Gusto ko malaman kung okay ba yung profit per product and kung na-maintain natin yung pagiging competitive natin sa market. Kung mapapansin nyo, may pangapahapyaw na akong sinasabi tungkol sa marketing and sa ads. Pag-uusapan natin yan sa mga later videos natin kasi sobrang importante ng FB ads. At maraming business owners ang hindi pa gumagamit nito or kung gumamit na, tinigil. Tingin ko alam ko kung bakit tinitigil nila or hindi nila ginagamit at all. Base sa mga narinig ko sa mga business, nagsusunog sila ng pera. Tingin nila, hindi worth it yung nilalabas nilang pera sa Facebook ads para dun sa nakukuha nilang sales. Which is, totoo naman. Kaya please, pag-aralan nyo muna yung Facebook ads ng maayos bago nyo ito itry or get an expert na tutulungan kayo sa pagraran ng mga advertisements like Facebook ads. Kasi masusulit yung bayad nyo sa kanila and well-guided kayo kung ano yung mga gagawin nyo sa ads. Kasi kapag maganda yung setup ng ads nyo, sa inyo din babalik yan. That's why all of these things plus more business skills ang tinuturo namin dito sa Business Mastery Bootcamp. Uy, ano naman yung Business Mastery Bootcamp? Dito, pinagsama-sama ko yung mga malulupit na coaches, malulupit na personalities when it comes to specific business skills. For example, we have a coach for video editing. Napaka-expert niya sa video editing. At isa siya sa mga nag-talk. Kasi video editing now ay isa sa mga pinaka-effective na way para makagather ng attention. We also have a specific coach for marketing only. How you can attract audience, attract clients, and then convert them to sales. We have a coach for content creation, specifically for building personal brand. Ito yung magiging organic marketing campaign ng isang company. Ano yung organic marketing? So, meron tayong tinatawag na paid and organic. Doon sa paid marketing, maglalabas tayo ng pera para makita ng mga clients or customers yung ating advertisement. Sa organic marketing naman, since nakapag-build ka na ng brand mo, marami nang nanonood dyan, like si Diwata, hindi na yan gagastos ng ads, mga organic views na yun nandun. So, mga tao na mismo yung naghahanap ng videos ni Diwata. And then, we also have a coach for Facebook ads. That's me.
This is called naman the paid campaign. Unlike organic, dito nagbabayad tayo ng pera. For example, sa Facebook ads, magbabayad tayo ng pera kay Facebook para ilabas niya yung advertisement natin sa maraming tao. At meron din tayong coach for business compliance and financial management. Kapag lumalaki na yung negosyo mo at seryoso ka na kailangan mo to. So, tapos na yung batch 1 ng Business Master Bootcamp, pero magkakaroon pa kami ng next batch. Kaya, please follow our Facebook page kung interesado kayo sumali sa next batch. And last task for today is setting up their POS. As mentioned, ako mismo is business owner, kaya gusto ko nakakatipid. So, as a business consultant, nagsishare din ako ng mga life hacks about sa POS. Meron akong POS na ginagamit na wala ka nang ilalabas na pera pa. Basta meron ka lang existing Android device, install mo lang yung app, meron ka ng POS. And kung gusto mong mag-print ng mga receipt, bili ka lang sa Lazada or Shopee ng portable printer, wireless yon. Iko-connect mo lang doon sa Android device mo, ay makakapag-print ka na. Nasa 800 pesos to 1,500 pesos lang naman yung mga to. Ang software pala na pinapa-install ko is called Loyverse. Sobrang ganda ng Loyverse, and para sa akin, mas maganda pa nga siya dun sa mga mahal na binibentang POS. Kasi lahat ng reports na gusto kong makuha, nakukuha ko kay Loyverse. At sobrang user-friendly niya. At the end of the day, yun kasing importante. Makapag-gather ka ng data. At yun na nga yung last task natin for today's video. I hope meron kayong natutunan. And kung gusto niyo yung mga ganitong topic, please don't forget to follow. So, sana samahan niyo ulit ako sa ating next episode. Maraming salamat and see you on the next episode. Bye!